Malakas ang kapit ng manibela sa mga kamay ni Mira Reyes. Bawat liko ng sasakyan sa paakyat na daan patungo sa bayan ng malamig ay parang pag-ikot ng isang lumang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng pamilyar ngunit hindi pa rin mapakaling himig. Ang Manila ay naiwan na sa likuran. Kasama ang ingay, ang usok at ang siyensya ng kanyang modernong kusina. Ngayon, narito siya, pabalik sa pinanggalingan, sa mundong pinaghalong alikabok ng nakaraan at pangako ng hinaharap. Isang hinaharap na nakabalot sa kasal ng kanyang ina. Ang layo pa ba, Mira? Ang boses ni Bea Cruz mula sa shotgun seat ay parang tinig ng konsensya na laging nag-aalala. Si Bea, ang manunulat na kaibigan ni Mira, ay parang palaging may daladalang pabigat ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Parang gusto ko nang bumalik. Ngumiti si Mira, isang pilit na ngiti. Malapit na tayo, ilang minuto na lang, saka. Sabi mo gusto mong maranasan ang authentic provincial life, di ba? Oo nga, pero hindi ko akalain na ang authentic pala ay ganito malagim ang simula. Sagot ni Bea, sabay turo sa labas ng bintana. Ang paligid ay unti-unting nagdilim. Ang mga puno ng niyog ay tila mga gwardiyang nakatayo sa tabi ng kalsada. At ang mga ulap ay kumapal, bumabalot sa bawat sulok na parang kumot ng multo. Nang tuluyang makapasok sila sa bayan ng malamig, isang kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanila. Hindi ito ang tahimik na kapayapaan ng probinsya, kundi isang tahimik na puno ng pag-aabang na parang lahat ay may itinatagong lihim. Ang mga bahay ay luma, ang ilan ay halos gumuho na, at ang hangin ay may kakaibang lamig na hindi tugma sa init ng araw. Sa wakas, narating nila ang bahay ng ina ni Mira. Isang malaki ngunit luma ng bahay na bato. Ang bahay na bato na nakatayo sa pagitan ng mga bagong lupang sakahan at ng madilim na masukal na kakahuyan. Nang bumaba si Mira, isang babae ang lumapit. Ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng perlas ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Si Lani de la Vega, ang ikakasal sa ina ni Mira. Mira Hija, sa wakas, nandito ka na, sabi ni Lani. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng tunog na parang tinik. Hinawakan niya ang pisngi ni Mira. Isang kilos na dapat sana'y maalaga. Ngunit para kay Mira, parang may nagyayelo. Inaabangan ka na ng iyong ina at ako naman, hindi na makapaghintay na makilala ka ng lubusan bago ang kasal. Sumunod sila sa loob. Ang mga pader ng bahay ay puno ng mga lumang litrato ng mga mukhang hindi pamilyar kay Mira. Mga mukhang may kanya-kanyang kwento ng sigalot at pagkawala. Sa gitna ng sala nakaupo ang kanyang ina, na parang isang reyna sa kanyang trono, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may lungkot na hindi maipaliwanag. Habang naghahanda si Mira para sa nalalapit na paghahanda sa kusina, naririnig niya ang tunog ng mga tao sa labas. Ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga tawanan, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na hindi tama. Isang bagay na bumabagabag sa kanyang kalooban. Bigla, isang mahinang tunog ang umaling-aungaw mula sa labas ng bintana ng kusina, mula sa direksyon ng madilim na kakahuyan na nakapaligid sa bahay. Isang mahinang ungol na parang isang hayop na nasasaktan, ngunit mayroon ding tunog ng paghihirap na tila hindi galing sa hayop lamang. Napatigil si Mira sa kanyang ginagawa. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nanlamig.
Napatingin siya sa direksyon ng ungol. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ano yun? Bulong ni Bea, na noon ay kalalabas lang mula sa kanyang kwarto. Sinubukan ni Mira na balewalain ito. Siguro aso lang yun, Bea. Maraming ligaw na aso dito, sabi ni nanay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang basta aso ang narinig niya. May kakaiba sa ungol na iyon. Isang tunog na tila bumabalik sa kanya mula sa isang madilim na nakaraan na hindi niya palubos na nauunawaan. Napatitig siya sa madilim na kagubatan sa labas. Ang mga puno ay tila mga daliring nakaturo sa kanya, nagbabanta. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang malakas na pakiramdam ng pangamba ang nagsimulang manatili. Ang araw ay tila nagmamadaling lumubog sa malamig. Ang mga anino ay humahaba, nagiging tila mga mapanlinlang na hugis na gumagapang sa mga pader ng lumang bahay na bato. Sa kusina, pinilit ni Mira na ituon ang kanyang isip sa paghahanda ng mga sangkap para sa hapunan. Ngunit ang bawat tunog, ang kalansing ng kutsilyo sa sangkalan, ang pagtulo ng tubig mula sa gripo, ang pagaspas ng dahon sa labas, ay nagpapaalala sa kanya ng ungol na kanyang narinig. Sigurado ka bang okay lang yung lalaking kaibigan natin, Mira? Tanong ni Bea. Ang tinig niya ay nanginginig habang inaayos ang mga gamit sa mesa. Nasa kanya pa rin ang bakas ng pagkabahala mula sa pagdating nila. Parang wala pa rin si Johnny simula noong sinabi niyang pupunta siya sa gilid ng kakahuyan. Si Johnny Santos, ang kanilang kaibigan na taga Maynila rin, isang mahilig gumawa ng documentary film, ay nagpaalam kanina lamang ng umaga. Nais niyang kunan ng mga eksena ang totoong buhay sa probinsya, lalo na ang mga lokal na tradisyon na bumabalot sa nalalapit na kasal. Ang sabi niya, babalik daw siya bago magdilim. Ngunit hindi. Huwag kang mag-alala, Bea, pagsisinungaling ni Mira. Kahit ang sarili niyang puso ay nababalot na rin ng takot. Alam mo naman si Johnny, pag nakakita ng magandang kuha, nakakalimutan na ang lahat. Siguro'y abala lang. Ngunit sa paglubog ng araw, ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Napansin ni Mira ang mga titig ng mga kapitbahay. Habang naglalakad siya sa labas upang kumuha ng ilang mga pampalasa mula sa maliit na hardin sa gilid ng bahay, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao na nakatutok sa kanya. Ang ilan ay nakatingin sa kanya na may pagkaawa. Ang iba naman ay may halong takot. May isang matandang babae na naglalako ng mga gulay ang huminto sa harap niya. Tumitig sa kanya ng matagal. At pagkatapos ay ibinulong ang mga salitang hindi niya narinig ng malinaw. Huwag kang magtatagal sa labas, Hija, sabi ng matanda. Ang tinig ay garalgal. Maraming hindi magagandang bagay ang gumagala pagdating ng dilim dito sa malamig. Mga bagay na matagal nang nakatira sa mga anino. Bago pa man makasagot si Mira, naglakad na palayo ang matanda na parang kinakabahan na baka may makarinig sa kanilang pag-uusap. Nang bumalik si Mira sa kusina, mas lumala ang pakiramdam niya. Isang maliit na paso ang nahulog mula sa istante. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig. Hindi niya maalala kung paano ito nahulog. Pagkatapos, habang hinahalo niya ang niluluto, tila may tunog ng mahinang pagkalampag mula sa itaas, sa ikalawang palapag ng bahay, kung saan naroon ang mga kwarto. Hindi naman
Hindi naman sila dapat may kasama pa sa itaas. Narinig mo yun? Bulong ni Bea. Ang kanyang mga mata ay malalaki sa takot. Baka hangin lang, Bea, sagot ni Mira. Ngunit ramdam niya ang panlalamig sa kanyang batok. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas malamig kaysa sa labas. Kahit na nakasara ang mga bintana. Nagpasya si Mira na puntahan ang kinaroroonan ni Johnny. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang kanyang kaibigan. Hinanap niya ang susi ng lumang pick-up truck ng kanyang ina. Mira, huwag ka nang umalis, pagmamakaawa ni Bea. Baka kung ano pang mangyari sa iyo, mas mabuti nang magkasama tayo dito. Kailangan nating malaman kung nasaan si Johnny, Bea. Baka kailangan niya ng tulong, sabi ni Mira. Pilit na pinapakita ang tapang na hindi niya nararamdaman. Sinigurado niyang dala niya ang isang maliit na flashlight at ang kandila na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis sa Maynila. Paglabas niya ng bahay, ang dilim ay tila mas malalim na kaysa kanina. Ang mga puno sa gilid ng kakahuyan ay tila mga kamay na nakalahad, nagbabanta. Habang nagmamaneho siya palayo sa bahay, nakita niya ang paggalaw sa mga bintana sa itaas. Tila may mga anino na sumisilip, pinagmamasdan ang kanyang pag-alis. Sumalubong sa kanya ang mga kalsada na tila mas makitid at mas mapanganib sa dilim. Ang mga ilaw sa poste ay bihira at ang mga natitirang ilaw ay malakas at kumikislap na lumilikha ng mga nakakagulat na aninaapugo na anino sa bawat gilid. Ang sasakyan ay tila lumulutang sa kawalan, napapaligiran ng kadiliman na hindi niya kayang basahin. Pagdating niya sa gilid ng kakahuyan kung saan huling nakita si Johnny, pinatay niya ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay nakabibingi. Tanging ang mahinang pagaspas ng mga dahon at ang malayong huni ng mga kuliglig lamang ang kanyang naririnig. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroon pa ring kakaibang tunog. Isang mababang ugong na tila nanggagaling sa kaibuturan ng lupa. Binuksan ni Mira ang pinto ng sasakyan at ang malamig na hangin ay bumalot sa kanya. Mas malamig pa kaysa kanina. Lumabas siya, dala ang flashlight at nagsimulang maglakad patungo sa kakahuyan. "Johnny!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila nilamon ng kadiliman. "Johnny, nasaan ka?" Walang sumagot. Habang palalim siya ng palalim sa kakahuyan, ang flashlight beam ay tila nagiging mahina. Hindi makatagos sa makakapal na mga sanga at dahon. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya palayo sa mundo ng tao at palapit sa isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Naramdaman niya ang presensya ng isang bagay na nakamasid sa kanya mula sa mga puno. Isang bagay na naghihintay. Bigla, isang matinis na pagaspas ang narinig mula sa kanyang kanan. Mabilis niyang itinutok ang flashlight doon. Sa gitna ng mga dahon, may nakita siyang isang figura. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Ito ay isang bagay na kakaiba na parang gawa sa anino at takip silim. Ngunit bago pa man niya ito masuri, mabilis itong nawala na parang bula ng usok na natangay ng hangin. Nanginginig, bumalik si Mira sa sasakyan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang itanggi pa. May mali sa lugar na ito. May mali sa malamig. At ang pagkawala ni Johnny ay tila simula lamang ng isang mas malaking bangungot. Habang paandar niya muli ang sasakyan, ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon sa kakahuyan.
At sa isang iglap sa dulo ng kanyang paningin, tila nakakita siya ng dalawang maliliit na pulang ilaw na kumikislap sa gitna ng kadiliman bago ito tuluyang naglaho. Ang gabing bumalot sa malamig ay tila may sariling buhay. Sa loob ng bahay na bato, si Bea ay hindi mapakali. Ang mga sinag ng buwan na tumatagos sa mga bintana ay lumilikha ng mga kakaibang anino sa sahig at ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Si Mira ay naroon, sinusubukang magpakatatag, ngunit ang kanyang sariling takot ay tila lumalakas sa bawat sandali na lumilipas. Mira, kaabali naman ang babamamakang. Sigurado ka bang hindi natin dapat tawagan ang pulis? Sabi ni Bea. Ang tinig niya ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa madilim na kalsada sa labas. Si Johnny, wala pa rin siya. At ang narinig mo kagabi, hindi ito normal. Bago pa man makasagot si Mira, isang malakas na pagtahol ang umaling-aungaw mula sa labas, na sinundan ng sunod-sunod na sigaw ni Bea. Ang tinig ni Bea ay puno ng sindak na nagpatigil sa paghinga ni Mira. "Bea!" Sigaw ni Mira. Sabay tayo at mabilis na lumabas ng kusina. Tumakbo siya patungo sa pintuan kung saan nagmumula ang ingay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Bea na nakahandusay sa may maliit na daanan sa gilid ng bahay, habang ang isang malaki at maitim na aso ay nakatayo sa ibabaw niya. Ang mga ngipin nito ay nakalantad, na parang handang dumurog. Ang mga mata ng aso ay hindi tulad ng ordinaryong aso. Ang mga ito ay nagliliyab na pula sa dilim, puno ng isang uri ng galit na hindi natural. Ano yan?" Sigaw ni Mira. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang flashlight sa kanyang kamay ay nanginginig. Dahil sa biglaang pagdating ni Mira, nagulat ang aso. Bumitaw. To sa pagkakahawak kay Bea at tumingin kay Mira. Ang mga pangil nito ay tila mas mahaba at mas matulis kaysa sa karaniwang aso. Isang mababang ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na nagpapaalala kay Mira ng narinig niya kagabi. Ngunit ngayon, mas malakas at mas nakakatakot. Ang aso ay nagpakita ng mga pangil nito, dalawang mahahabang nanhaw na nakalabas mula sa kanyang bibig. Ang mga ito ay tila nababalutan ng maitim na likido. Naramdaman ni Mira ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay tila nanigas. "Umalis ka dyan!" sigaw ni Mira. Sinubukang itaboy ang aso gamit ang flashlight, ngunit ang hayop ay hindi natinag. Tila ito ay may kakaibang lakas, hindi pangkaraniwan para sa isang aso. Sa sandaling iyon, ang aso ay tumalon. Hindi ito tumalon patungo kay Mira, kundi palayo. At mabilis na naglaho sa kadiliman ng kakahuyan na parang isang anino. Naiwan si Mira na nakatayo, nanginginig, habang si Bea ay umiiyak sa sahig. Hawak ang kanyang braso. Dali-daling lumapit si Mira kay Bea. "Bea, okay ka lang ba?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tinanggal ni Bea ang kanyang kamay mula sa braso at nakita ni Mira ang malalim na sugat na nagdurugo. Ang mga marka ng kagat ay tila hindi pangkaraniwan. Malalalim at may dalawang butas na malayo sa isa't isa. "Aray, ang sakit, Mira," sabi ni Bea. Ang kanyang mukha ay namumutla. "Hindi lang yan basta aso. Ang mga pangil niya, kitang-kita ko." Habang tinitingnan ni Mira ang sugat,
May naramdaman siyang hindi magandang pakiramdam. Ang mga marka ay tila mas malaki at mas malalim kaysa sa karaniwang kagat ng aso. At ang mga pangil na tinutukoy ni Bea, nakita rin niya ang mga ito. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. Kailangan nating linisin yan at gamutin, sabi ni Mira, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka maimpeksyon. Habang nililinis ni Mira ang sugat ni Bea, gamit ang gamot na pampaligo na nahanap niya sa kusina, napansin niya ang kakaibang reaksyon ni Bea. Ang kanyang balat ay tila mas lumalamig at habang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga salita ay tila may bahid ng isang hindi kilalang tinig. Hindi ko alam kung ano yun, Mira, sabi ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, pero ang lamig ng balat niya at ang mga mata niya, tila may kung anong nakakapasok sa isipan ni Bea. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Dinala ni Mira si Bea sa kanyang kwarto at tinulungan siyang humiga. Habang papalubog ang gabi, nagsimulang magkalagnat si Bea. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. At siya ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na walang kahulugan, mga pangalan na hindi pamilyar kay Mira, mga pangungusap na tila mga pira-pirasong kwento mula sa isang madilim na panaginip. Si Kiko, mukhang kakaiba siya, bulong ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. At ang aso, hindi aso yun. Narinig ko siyang bumubulong. Nawiwirdukan si Mira. Ang lahat ng ito ay tila masyadong malaki para sa kanya. Ang pagkawala ni Johnny, ang pag-atake kay Bea, ang mga kakaibang titig ng mga tao, ang lamig sa bayan, at ngayon, ang mga bulong ni Bea. Ang kanyang pagiging manunulat na manunuri ng katotohanan ay tila nawawalan ng bisa. Ang kanyang rasyonal na pag-iisip ay nagsisimulang bumigay sa bigat ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa pagitan ng pag-aalaga kay Bea at pag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, nakita ni Mira ang isang lumang libro na nahulog mula sa bag ni Bea nang ito ay umatake. Ang libro ay may pamagat na mga kwentong bayan ng Quezon at ang mga pahina nito ay kupas na. Nang buksan niya ito, napansin niya ang isang partikular na seksyon na nagsasalita tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang puso ay bumigat. Binabasa niya ang tungkol sa mga nilalang na maaaring magbago ng anyo, na madalas ay gumagaya sa mga hayop tulad ng aso na may pulang mata at mahahabang pangil. Binabasa niya ang tungkol sa kanilang kasakiman, ang kanilang pangangailangan sa dugo, at ang kanilang kakayahang manlinlang. Ang mga imahe sa kanyang isipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga mata ng aso, ang mga salita ni Bea, ang mga kakaibang titig ng mga tagamalamig. Bigla, isang matinis na tawag ang narinig niya mula sa labas. Tila nagmumula ito sa direksyon ng kakahuyan. Nang tumingin siya sa bintana, sa maliwanag na sinag ng buwan, nakita niya ang isang pamilyar na anyo na nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Ito ay ang aso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito basta tumatahol. Nakatayo ito sa dalawang paa at sa mukha nito, mayroong isang nakakakilabot na pagngisi. Tila nakikipag-usap ito sa kanya at sa kanyang paningin, tila may nakikita siyang bakas ng pulang mata na muling kumikislap sa dilim. Ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng purong takot. Hindi ito basta aso. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. At ang mga salita ni Bea,
Hindi aso yun. Narinig ko siyang bumubulong. Ay biglang nagkaroon ng malalim at nakakatakot na kahulugan. Ang pagtawag ni Bea ay nag-iwan ng malalim na bakas sa isipan ni Mira. Ang mga salitang, "Hindi aso yun, bumubulong," ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sinasabayan ng imahe ng mapulang mata at ang pamilyar na ungol na tila nanggagaling sa kaibuturan ng lupa. Ang kanyang pagiging praktikal ay unti-unting natatalo sa bigat ng mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ang pagkawala ni Johnny, ang sugat ni Bea, ang mga kakaibang titig ng mga tagamalamig, at ngayon ang isang nilalang na tila aso ngunit hindi aso. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari, sabi ni Mira kay Bea, na ngayon ay mahimbing nang natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay mabigat pa rin. At kailangan natin ng tulong. Naalala ni Mira ang mga sinabi ng matandang babae sa palengke tungkol sa mga hindi magagandang bagay na gumagala pagdating ng dilim. Naalala rin niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa mga lumang tradisyon at mga kwentong hindi na pinaniniwalaan ng mga tagalungsod. At higit sa lahat, naaalala niya ang isang pangalan na nabanggit ng ilang residente ng hindi sinasadya. Isang pangalan na may halong respeto at takot. Mang Rito. Sinasabi nila na siya ay isang albularyo. Isang manggamot na may kaalaman sa mga sinaunang pamamaraan at mga halamang gamot. Sinasabi rin nila na siya ay naninirahan sa gilid ng kakahuyan, malayo sa bayan. Sa gitna ng pag-aalinlangan, ngunit dala ng desperasyon, nagpasya si Mira na hanapin si Mang Rito. Nagsuot siya ng jacket, kinuha ang maliit na flashlight at ang barya na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis sa Maynila. Isang maliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad si Mira palabas ng bahay. Ang buwan ay mataas na sa langit, ngunit ang mga ulap ay mabilis na gumagapang na nagtatakip sa liwanag nito paminsan-minsan na lumilikha ng mas malalalim na anino. Ang tahimik na daan patungo sa gilid ng kakahuyan ay tila mas mahaba at mas nakakatakot ngayong gabi. Sa bawat paghakbang niya, ang mga salita ni Bea ay bumabalik sa kanyang isipan. Hindi aso yun, bumubulong. Naisip niya ang mga pangil, ang pulang mata, ang kakaibang lakas. Ang mga paglalarawan sa libro ay tila akma sa lahat ng kanyang nakita at naramdaman. Ang aswang, hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang mga lumang kwento, ngunit ang mga ebidensya sa kanyang paligid ay masyadong malakas upang balewalain. Pagkaraan ng halos kalahating oras na paglalakad, narating niya ang isang maliit at masukal na landas na papasok sa kakahuyan. Dito, sa gitna ng mga matatandang puno at makakapal na mga halaman, nakakita siya ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at pawid. Ang tanging liwanag na nagmumula rito ay ang mahinang ningas ng isang gasera sa loob. May kakaibang amoy na bumabalot sa lugar. Isang pinaghahalong amoy ng mga tuyong dahon, lupa at mga kakaibang halamang gamot. Nag-atubili si Mira saglit bago lumapit sa pintuan. Kumatok siya ng mahina. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang uri ng kaalaman na hindi lamang nagmumula sa edad. Nakasuot siya ng simpleng kamisa de chino at pantalon at sa kanyang leeg ay may nakasabit na maliliit na anting-anting na gawa sa buto at kahoy. "Sino ka, Hija? At ano ang sadya mo rito sa ganitong oras?"
Ang tanong ng matanda, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may bigat. Mang Rito po, tanong ni Mira, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ako po si Mira Reyes. Galing po ako sa Maynila. May problema po kami dito sa bayan. Tinitigan siya ng matagal ng matanda. Parang sinusuri niya si Mira mula ulo hanggang paa. Na para bang nakikita niya ang isang bagay na higit pa sa kanyang pisikal na anyo. Mira Reyes, bulong ng matanda, na parang pamilyar sa kanya ang pangalan. Ang dugo ng mga Reyes. Matagal na panahon na ang huli kong nakita ang iyong kadugo dito. Nagulat si Mira. Paano niya nalaman ang apelyido niya? Kilala niyo po ang pamilya ko. Umiling ang matanda. Hindi ang pamilya mo, Hija. Ang iyong linya. May dala kang sinaunang dugo. At alam ko kung bakit ka naririto. Ang malamig ay nagigising muli. Pinapasok ni Mang Rito si Mira sa kanyang maliit na tahanan. Ang loob ay puno ng mga tuyong dahon, mga bote ng kakaibang likido at mga rebulto ng mga sinaunang Diyos. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga halamang gamot. Maupo ka, sabi ni Mang Rito, habang nagtitimpla ng isang tasa ng tsaa na may kakaibang amoy. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nagpatuloy si Mira sa pagkukwento. Ang pagdating nila, ang pagkawala ni Johnny, ang pag-atake sa kay Bea, ang mga kakaibang pangil, ang mga pulang mata, ang mga bulong. Habang nagsasalita si Mira, ang mukha ni Mang Rito ay unti-unting nagseryoso. Nang marinig niya ang tungkol sa mga pangil at ang pagbabago ng anyo, tumango siya. Aswang, sabi ni Mang Rito, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi lamang basta aswang, Hija. Ang mga ito ay may matagal nang pinagmumulan dito sa malamig. Sila ay nagbabantay sa mga lihim ng lugar na ito. Tumingin siya kay Mira. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang iyong kaibigan, si Bea. Ang kagat ng aso na yon. Hindi ito ordinaryong kagat. Ang laway ng aswang ay may kakayahang magdala ng sumpa. Kung hindi magagamot agad, ang kanyang pagiging tao ay unti-unting maglalaho. Nabalot ng takot si Mira. Maari po ba itong gamutin? May paraan, sagot ni Mang Rito, habang dinadampot ang isang maliit na kutsilyo na may kakaibang mga ukit. Ngunit kailangan ng tapang at kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Sino ang nagpapalabas sa mga ito? Nag-isip si Mira. Naalala niya ang mga titig ni Lani, ang kanyang kakaibang lamig, ang kanyang pagiging sobrang perpekto. Naalala rin niya ang kanyang ina, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang mga mata na may bahid ng lungkot na tila hindi lamang dulot ng pagmamahal sa kanya. Mayroon pong ikakasal sa ina ko, sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Lani de la Vega. Tila siya ang may alam sa lahat ng ito. At ang aking ina, hindi ko alam kung ano ang kanyang nalalaman. Tinitigan ni Mang Rito si Mira. At sa kanyang mga mata, nakita ni Mira ang isang pagkilala. Ang dugo ng mga Reyes, sabi niya muli. May koneksyon ka sa kanila. Mayroon kang papel sa lahat ng ito, Mira Reyes. Hindi ka lamang isang bisita dito. Ikaw ang susi. Ibinigay ni Mang Rito kay Mira ang isang maliit na supot na naglalaman ng pinulbos na mga halamang gamot at isang maliit na anting-anting na gawa sa bakal. Ibigay mo ito kay Bea. Ilagay sa kanyang sugat bago ito isara. Ang bakal ay makakatulong na itaboy ang masamang enerhiya. Ngunit ang pinakamahalaga,
Kailangan nating harapin ang katotohanan. Bago umalis si Mira, muling tinitigan siya ni Mang Rito. May mga kasalanan ang nakaraan na bumabalik upang maningil, Hija. At ang malamig ay puno ng mga kasalanang nakalimutan na ng marami, ngunit hindi ng mga nasa kadiliman. Paglabas ni Mira mula sa tahanan ni Mang Rito, ang hanging malamig ay tila mas tumagos sa kanyang balat. Ang mga salita ng matanda ay bumabagabag sa kanya. Ang dugo ng mga Reyes, may koneksyon ka sa kanila, ikaw ang susi. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kanyang pagbisita sa malamig ay hindi na lamang tungkol sa isang kasal. Ito ay isang paglalakbay patungo sa isang madilim na nakaraan na tila nagbabanta sa kanyang kasalukuyan. Bumalik siya sa bahay, dala ang supot ng mga halamang gamot at ang anting-anting na bakal. Si Bea ay mahimbing pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay tila mas normal na. Dahan-dahan, nilinis ni Mira ang sugat ni Bea at maingat na idinampi ang pinulbos na gamot at ang maliit na bakal. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na tila nagmumula sa anting-anting. Isang init na bahagyang nagpapagaan sa kanyang pangamba, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkabahala. Ang mga salita ni Mang Rito tungkol sa mga kasalanan ng nakaraan na bumabalik ay nagtulak sa kanya na magsiyasat. Kung may kinalaman ang kanyang pamilya sa mga nangyayari, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa kanyang pagbabalik, napansin niya ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng hagdan, malapit sa bodega. Hindi niya ito napansin noong una. Tila ito ay matagal nang hindi nagagalaw, nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Dala ng kanyang pag-uusisa, binuksan niya ito. Sa loob, natagpuan niya ang mga lumang gamit ng kanyang lola. Mga damit na tila gawa pa sa sinaunang tela, mga larawan na kupas na ang kulay, at mga sulat na tila ay sinulat ng panulat. Ang ilan sa mga sulat ay nakabalot sa manipis na seda, at ang mga letra ay tila nakasulat sa isang lumang paraan ng pagsulat. Sa ilalim ng mga sulat, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na may mga ukit na hindi niya maintindihan. Nang mabuksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na piraso ng metal na tila isang susi at isang maliit na diary na may maliit na kandado. Dala ang mga gamit, umakyat si Mira sa kanyang kwarto. Habang pinagmamasdan niya ang mga lumang litrato, napansin niya ang isang litrato ng kanyang lola noong bata pa ito. Sa likod ng litrato, mayroong isang nakasulat na pangalan, Sylvia. At sa tabi nito, isang petsa na tila tumutugma sa panahon kung kailan sinasabing may malaking kalamidad na nangyari sa malamig. Nakuha niya ang diary. Sa kanyang pag-aakalang ang maliit na piraso ng metal ay ang susi, sinubukan niya itong isuksok sa kandado. Sa kanyang pagtataka, nagkasya ito at bumukas ang diary. Ang mga pahina sa loob ay puno ng sulat kamay na hindi pamilyar kay Mira, ngunit ang mga salita ay tila naglalarawan ng isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang diary ay tila pagmamay-ari ng isang tao na ang pangalan ay hindi nabanggit, ngunit ang mga isinulat ay nagsasalaysay ng isang kwento ng pagsasakripisyo at pagtataksil. Binabasa niya ang tungkol sa isang kasunduan na ginawa sa mga nilalang ng gabi upang mailigtas ang bayan mula sa gutom at karamdaman. Ang kasunduan na ito ay nangangailangan ng dugo
bilang kabayaran. Binabasa niya ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Lani na tila may kinalaman sa mga nilalang na ito at ang isang pamilya na nagngangalang Reyes na tila may malaking papel sa pagpapanatili ng balanse o paglabag dito. Dugo ng mga Reyes ang kabayaran. Bumulong si Mira sa sarili. Ang mga salitang iyon ay tila pamilyar. Narinig niya ang mga ito mula kay Mang Rito. At ang pangalang Lani, ito ang pangalan ng ikakasal sa kanyang ina. Habang binabasa niya ang diary, isang partikular na entry ang nagpatigil sa kanya. Ang halimaw na ito na nagpapanggap na tao ay lalong lumalakas. Ang kanyang kasakiman ay walang hanggan. Ang kasunduan ay dapat baguhin o dapat tapusin. Ngunit ang presyo, napakataas. Biglang, isang malakas na hangin ang pumasok mula sa bintana na nagpatumba sa mga papel sa kanyang mesa. Ang diary ay lumipad at bumukas sa isang pahina na may isang lumang iginuhit na larawan. Ito ay isang nilalang na may pakpak na nakahawak sa isang espada at sa ibaba nito ay may nakasulat na pangalan, Manananggal. Nanginginig ang mga kamay ni Mira habang hinahawakan niya ang larawan. Ito ang nilalang na inilarawan sa mga lumang kwento. Ang kalahati ng katawan na nagtataglay ng kakilakilabot na kapangyarihan. Ang paglalarawan sa diary ay nagsasabing ang manananggal na ito ay may koneksyon sa pamilya De La Vega at na ito ay lumalakas sa tuwing may pagbago sa bayan tulad ng isang kasal. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ang lahat ay nagsisimulang magkabit-kabit. Si Lani, ang kanyang ina, ang mga aswang, ang kasal at ang kanyang sariling pamilya. Tila ang kanyang pagbabalik sa malamig ay hindi aksidente, kundi isang pagtawag ng nakaraan. Bigla, narinig niya ang mahinang pagkalampag mula sa labas ng kanyang kwarto. Mabilis niyang isinara ang diary at itinago ito sa baul. Lumabas siya ng kwarto ng dahan-dahan. Dala ang flashlight. Ang bahay ay tila mas tahimik kaysa kanina, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Sa pagitan ng mga anino sa pasilyo, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa harap ng isang lumang salamin sa pader. Ito ay ang kanyang ina. Nakatingin ito sa sarili sa salamin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi na ang pamilyar na ekspresyon ng isang ina. Ito ay isang ekspresyon ng kawalan, ng isang bagay na nawala sa kanya. Nay, tawag ni Mira. Ang kanyang tinig ay mahina. Lumingon ang kanyang ina. Sa unang tingin, tila normal ito, ngunit nang mas tumitig si Mira, nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya pa nakikita noon. Isang kislap na nagpapaalala sa kanya sa mga mata ng aso na umatake kay Bea. Mira, sabi ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay tila may kakaibang tono, malambing ngunit may halong lamig. Hindi mo dapat ginagalaw ang mga gamit ng mga patay. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Nay, sino po si Lani De La Vega? At ano po ang koneksyon niya sa ating pamilya? Tanong ni Mira, diretso sa punto. Ang ekspresyon ng kanyang ina ay biglang nagbago. Isang anino ng takot at pagtatago ang dumaan sa kanyang mukha. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang maskara ng pagiging mahinahon. Si Lani ay kaibigan ng pamilya. Siya ang magiging asawa ko. At ang mga bagay na iyon, mga lumang kwento lamang yan. Anak, huwag mo nang pagkaabalahan ang mga yan. Ngunit alam ni Mira na hindi ito totoo.
Nakita niya ang takot sa mata ng kanyang ina at ang mga salita ni Mang Rito. Ang diary, ang mga pangil ng aso. Lahat ng ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng kasinungalingan, pagtataksil, at isang madilim na tradisyon na tila nagbabanta na lamunin hindi lamang ang malamig, kundi pati na rin ang kanyang sariling buhay. Ang pagtanggi ng kanyang ina ay tila isang pader na hindi kayang gibain ni Mira. Ngunit sa likod ng mga salitang lumang kwento, nakita ni Mira ang isang bakas ng takot sa mga mata nito. Isang takot na higit pa sa simpleng pag-aalala sa anak. Ang pagiging mahinahon ng ina ay tila pinilit lamang. Isang maskara na nagsisimulang magkabitak-bitak. "Nay, nakita ko po ang diary," sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay matatag kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Tungkol sa kasunduan, tungkol sa manananggal, at tungkol sa pangalan ni Lani. Ang ekspresyon ng kanyang ina ay biglang naglaho. Ang maskara ng pagiging mahinahon ay nabasag, na naglantad sa isang muka na puno ng kawalan ng pag-asa at desperasyon. Bumagsak ito sa sahig at ang kanyang mga balikat ay yumanig. Lumuhod ito at nagsimulang humagulgol. "Mira, anak, hindi mo naiintindihan," sabi ng kanyang ina sa pagitan ng mga hikbi. "Gusto ko lang kayong protektahan. Gusto kong mailigtas tayo." "Protektahan sa ano, Nay? Sa mga multo? Sa mga kwento?" Naramdaman ni Mira ang bigat ng kanyang sariling tinig. Isang tinig na puno ng sakit at pagtataka. At paano tayo ililigtas ng isang manananggal? Sa puntong iyon, isang malakas na katok ang narinig mula sa labas ng pintuan ng kwarto. Ang katok ay hindi karaniwang katok. Ito ay mabigat, mapilit, at may kasamang mahinang ungol. Napatigil sa pag-iyak ang ina ni Mira at ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. "Sino yan?" tanong ni Mira. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ngunit bago pa man sumagot ang nasa labas, ang pinto ay biglang bumukas. Hindi ito binuksan ng susi, kundi parang itinulak ng isang napakalakas na puwersa. Pumasok ang isang figura. Hindi ito ang aso na nakita nila dati. Ito ay si Lani. Ngunit hindi ito ang Lani na kilala nila. Ang kanyang buhok ay nakaladkad sa lupa. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula, puno ng galit at kasakiman. At sa kanyang likuran, mayroong dalawang malalaking, maitim na pakpak na nakalatag na tila gawa sa balat ng paniki. Ang kanyang katawan sa ibaba ng bewang ay nawala at ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay nakalutang sa hangin na parang isang nakakatakot na anino. Ito ay ang manananggal. "Mira Reyes," sabi ni Lani. Ang kanyang tinig ay isang nakakatakot na halo ng dating malambing na boses at isang ungol na parang galing sa impyerno. "Hindi mo sana ako pinilit na ipakita ang tunay kong anyo." Napasigaw si Mira at napaatras siya kasama ang kanyang ina. Hindi niya akalain na ang mga kwento ay totoo. Hindi niya akalain na si Lani ang nasa likod ng lahat ng ito. "Lani, anong ginagawa mo?" sigaw ng ina ni Mira. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagtataksil. Ngumisi si Lani, isang nakakakilabot na ngisi. "Ginagawa ko ang nararapat, Maria. Ang kasunduan ay kailangang matupad at ang dugo ng mga Reyes, kailangan namin ito para sa aming kapangyarihan. Hindi mo magagawa yan," sigaw ng ina ni Mira
kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. "Oo, hindi mo pa rin naiintindihan, Maria," sabi ni Lani habang lumilipad palapit sa ina ni Mira. "Hindi lang ako ang nag-iisang manananggal dito. At hindi lang ako ang may kapangyarihan." Sa sandaling iyon, ang ina ni Mira ay tumayo at sa kanyang mga mata mayroong kakaibang kislap ng pulang liwanag. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa takot patungo sa isang malamig at kalkuladong determinasyon. "Ang dugo ng mga Reyes ay hindi lamang kabayaran, Lani," sabi ng ina ni Mira, at sa kanyang tinig mayroong bagong lakas na hindi pa naririnig ni Mira. Ito rin ay isang sandata. Napakunot noo si Lani. "Maria, ano ang ibig mong sabihin?" "Ang aking ina, ang iyong ninuno, Sylvia," sabi ng ina ni Mira habang tumitingin kay Mira, "ay hindi lamang biktima ng kasunduan. Siya ay lumaban. At nag-iwan siya ng pamana. Isang pamana na dumadaloy sa ating dugo, Mira." Biglang ang katawan ni Lani ay tila niyanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga pakpak ay nagsimulang kumibot at ang kanyang mga mata ay nawalan ng pulang kislap, napalitan ng pagkalito at sakit. Ano ang nangyayari?" ungol ni Lani. "Ang dugo ng ating angkan," sabi ng ina ni Mira habang tumitingin sa kanyang anak na may halong pagsisisi at pagmamahal. "May kakayahan itong lumaban sa inyo, ngunit ang lakas na iyon ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Kailangan ng dugo, kailangan ng pagpili." Dito, nagkaroon ng malaking twist. Hindi lamang si Lani ang aswang. Ang ina ni Mira, na laging nagpapakita ng pagmamalasakit at pagiging mahina, ay mayroon ding bahid ng aswang sa kanyang dugo. Isang linya na tila natutulog ngunit nagising dahil sa pangangailangan. Ang kanyang pagiging ina at ang kanyang pagiging biktima ay isang palabas lamang, isang paraan upang maprotektahan si Mira hanggang sa dumating ang tamang oras. "Pinili kong protektahan ka, Mira," sabi ng kanyang ina, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng pulang liwanag. "Ngunit hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Ang kasunduan ay dapat tapusin at ang presyo ay ang ating kalayaan." Nawalan ng balanse si Lani at sa kanyang pagbagsak, ang kanyang katawan ay tila nagsimulang magkalasog. Ang kanyang anyo ay nawala at ang natira lamang ay isang maitim na usok na mabilis na naglaho sa hangin. Naiwan si Mira na nakatayo, tulala. Ang kanyang ina, ang babaeng inakala niyang kilala niya, ay nagpakita ng isang muka na hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang pagiging biktima ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang pagmamahal ay may kasamang isang madilim na lihim. Sabihan ni Mira. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Bakit hindi niyo sinabi?" Lumapit ang ina ni Mira at hinawakan ang kanyang pisngi. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila bumalik sa normal, ngunit mayroon pa ring bakas ng pulang liwanag na bahagyang kumikislap. "Mahal kita, anak, at ang pagmamahal ko ay nangangahulugan ng pagprotekta sa iyo sa anumang paraan, kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagharap sa aking sariling madilim na bahagi." Ngunit ang yakap na ibinigay ng kanyang ina ay hindi na kasing init ng dati. Ito ay may kasamang lamig, isang paalala ng madilim na katotohanan na ngayon ay alam na ni Mira. Ang kanyang ina ay hindi lamang ina. Siya ay bahagi ng isang sinaunang labanan. At ngayon, si Mira ay napasama na rin dito.
Ang paghahayag ng kanyang ina ay nag-iwan kay Mira na nakalutang sa pagitan ng katotohanan at bangungot. Ang kanyang ina na alam niyang mahina at puno ng pagmamahal ay mayroon palang tagong lakas. Isang madilim na bahagi na tila nagising upang harapin ang panganib. Ngunit ang pagkilala na ito ay may kasamang kasinungalingan. Ang kanyang ina ay hindi lamang nagtatago ng lihim, kundi aktibong nagplano at nagmanipula. "Hindi mo naiintindihan, Mira," sabi ng kanyang ina. Ang tinig ay puno ng pagod at pagsisisi. Ngunit ang mga mata ay nanatiling may bahid ng pulang kislap. Ang kasunduan ay napakatagal na. Ang ating angkan ay may obligasyon. Kung hindi natin ito gagawin, lahat tayo ay mawawala. Obligasyon? Pagsasakripisyo? Sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at pagtataka. Si Johnny, siya ba ay bahagi ng obligasyon na yan, Nay? Ang kanyang ina ay hindi sumagot. Tumingin lamang ito sa malayo, sa direksyon ng madilim na kakahuyan, na parang nakakakita ng isang bagay na hindi niya kayang makita. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Ito ay ang tinig ni Bea. Nagsimulang kumabog ang puso ni Mira sa takot. "Bea!" Sigaw ni Mira at agad na tumakbo palabas ng kwarto, kasunod ang kanyang ina. Sa labas, ang tanawin ay mas masahol pa sa kanyang kinatatakutan. Sa liwanag ng gasera na tila namamatay na, nakita nila si Bea, nakahandusay sa lupa. Ang kanyang braso ay duguan pa rin. Ngunit hindi lamang iyon ang nakita ni Mira. Sa paligid ni Bea nakapalibot ang ilang mga tao mula sa bayan. Ang kanilang mga mata ay pula at ang kanilang mga ekspresyon ay parang mga halimaw na gutom. Ang ilan sa kanila ay may mga pangil na nakalabas. Sila ay mga aswang. At sa gitna nila, nakatayo si Kiko de la Vega, ang kapatid ni Lani na may hawak na patalim. "Kiko!" sigaw ni Mira. Tumingin sa kanya si Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Ang dugo ng Reyes. Kailangan namin siya," sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang garalgal na tunog ng isang hayop. "Si Lani ang magiging reyna. At ang pagpapakasal sa iyong ina ay ang simula ng pagbabalik ng aming kapangyarihan." Biglang, ang ina ni Mira ay lumabas at sa kanyang mga mata, ang pulang kislap ay mas malakas na ngayon. Lumabas ang kanyang mga sariling pangil. Hindi na siya ang mahinang ina na kilala ni Mira. Siya ay isa na ring mandirigma, isang aswang na pilit na lumalaban sa kanyang sariling kalikasan. "Umalis ka sa daan, Kiko!" sigaw ng ina ni Mira. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Mira. Ngunit hindi natinag si Kiko. Sa halip, nagngisi ito. "Maria, akala mo kaya mong labanan ang iyong kapalaran? Ikaw ang nagdala sa amin dito." Sa puntong ito, isang figura ang lumabas mula sa kadiliman ng kakahuyan. Ito ay si Mang Rito. Ngunit hindi siya ang dating Mang Rito. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at ang kanyang katawan ay tila may mga sugat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kutsilyo na tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng gasera. "Ang mga kasunduan ay may katapusan," sabi ni Mang Rito. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng determinasyon. At ang kasamaan ay hindi magtatagal. Ngunit bago pa man siya makalapit, si Kiko at ang mga aswang na kasama nito ay sumugod.
Nagsimula ang isang magulo at madugong labanan. Pinilit ni Mira na lumapit kay Bea, habang ang kanyang ina at si Mang Rito ay nakikipaglaban sa mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mira ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gilid ng kakahuyan, nakahandusay ang katawan ni Johnny. Ito ay tila pinaglaruan, pinagpira-piraso, at nawala na ang anumang bakas ng pagiging tao. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, at sa kanyang leeg, mayroong dalawang malalaking kagat na tila hindi galing sa ordinaryong hayop. "Johnny! Dewa!" sigaw ni Mira. Ang kanyang puso ay bumigat sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang kasama sa paglalakbay, ang kanyang pagkawala ay hindi lamang isang pagkawala, kundi isang brutal na katapusan. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng isang malaking pagbabago kay Mira. Ang kanyang takot ay napalitan ng galit. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Ang kanyang madilim na bahagi, na tila natutulog, ay nagsimulang magising. Naramdaman niya ang init na kumakalat sa kanyang katawan, mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang mga dulo ng daliri. Ang mga anino sa kanyang paligid ay tila mas lumalim, at ang kanyang paningin ay nagsimulang maging mas matalas kahit sa gitna ng dilim. "Hindi niyo magagawa to," sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya. Sa kanyang pagtawag, ang mga aswang na nakapaligid kay Bea ay tila natigilan. Ang kanilang mga pulang mata ay tumingin kay Mira na may halong pagtataka at takot. Si Kiko ay tumingin sa kanya ng may pagkamuhi. "Ang dugo ng Reyes ay nagising na," sabi ni Kiko. Ngunit sa kanyang tinig, may bahid na ng pag-aalinlangan. Ang ina ni Mira ay nakipaglaban ng buong lakas muli ni Mwani. Ngunit si Mang Rito ay natamaan ng malubha. Nahulog siya sa lupa. Ang kanyang kutsilyo ay lumipad palayo. "Mira, ang dugo!" bulong niya bago siya nawalan ng malay. Ang ina ni Mira ay napilitang lumaban mag-isa, habang si Mira ay nakatayo roon. Ang kanyang sariling katawan ay tila nagbabago. Isang panibagong kapangyarihan ang lumalakas sa kanya. Ngunit ang presyo nito ay ang pagharap sa kanyang sariling madilim na panig. Ang pagkawala ni Johnny, ang pagkasakit ni Bea, ang pagdurusa ni Mang Rito. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ang gabi ay tila walang katapusan. Ang digmaan sa malamig ay nagsisimula pa lamang, at si Mira ay napilitang humarap sa isang katotohanan na mas madilim kaysa sa anumang bangungot. Ang kanyang sariling pagkatao ay nasa bingit ng pagguho. Ang kaguluhan ay lumaganap na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga sigaw ng labanan, ang mga ungol ng mga aswang, at ang pag-ungol ni Bea na tila napupunta na sa hindi maintindihang mga salita ay bumabalot sa hangin. Si Mira, na nakatayo roon na may kakaibang lakas na gumagapang sa kanyang mga ugat, ay nakita ang kanyang ina na lumalaban ng buong tapang, ngunit si Mang Rito ay hindi na makabangon. Si Johnny, ang kanyang kaibigan, ang kanyang katawan ay tila isang paalala ng brutal na katotohanan. "Nay, kailangan nating umalis dito," sigaw ni Mira. Ang kanyang tinig ay tila nagbabago na rin, nagiging mas malalim at may bahid ng hindi pamilyar na tunog. Ngunit ang ina ni Mira ay nakipaglaban pa rin. Manaki mamamama binatamban, magtabadtaman, pilit na pinipigilan ang pagdating ni Kiko at ng iba pang mga aswang. Ang mga ito ay mas marami kaysa sa inaakala nila. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula.
at ang kanilang mga ngipin ay tila mas matulis sa dilim. "Hindi na tayo makakaalis, Mira," sabi ng ina ni Mira habang umiiwas sa isang suntok mula kay Kiko. "Nahuli na tayo. Ang kasunduan, kailangan na nila ang kapalit." Biglang, ang pinto ng bahay ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa isang figura na lumitaw sa bukana. Si Lani. Ngunit hindi na siya ang manananggal na nakita ni Mira kanina. Ang kanyang anyo ay tila mas malakas, mas makapangyarihan. Ang kanyang pulang mga mata ay tila mas matindi, at sa kanyang mga kamay, mayroon siyang hawak na isang bagay na kumikinang, isang kakaibang anting-anting na gawa sa itim na bato. "Tapos na ang laban, Maria," sabi ni Lani. Ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. "Ang iyong anak ang aming kailangan. Ang kanyang dugo ang magbibigay sa amin ng tunay na kapangyarihan. Ang kasunduan ay matutupad." Tumingin si Mira sa kanyang ina. Nakita niya ang paghihirap sa mukha nito, ang pagtanggap sa isang kapalaran na tila hindi na nito kayang labanan. Ang kanyang ina ay napilitang sumuko. "Mira, tumakbo ka!" bulong ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay tila humihina. "Hindi mo kailangang sumunod." Ngunit saan pa siya tatakbo? Ang buong bayan ay tila napapaligiran na ng mga aswang. Ang kakahuyan ay tila nagiging mas madilim, mas mapanganib. Ang kanyang kaibigan, si Johnny, ay patay na. Si Bea ay nasa bingit ng kamatayan. Marahil ay nagiging isa na rin sa mga nilalang na kinatatakutan nila. Si Mang Rito ay sugatan at hindi na makakilos. At ang kanyang ina ay tila isinusuko na ang laban. Si Lani, kasama si Kiko at ang iba pang mga aswang, ay lumapit kay Mira. Ang mga mata ni Mira ay nakatuon sa anting-anting na hawak ni Lani. Ito ang susi. Ito ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Ang kasunduan ay nag-uutos na ang dugo ng Reyes ang magpapatibay babay sa aming kapangyarihan, sabi ni Lani habang itinataas ang anting-ande. "At ikaw, Mira Reyes, ang aming handog." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mira ang isang matinding pagod. Ang kakaibang lakas na naramdaman niya kanina ay tila nawala na. Napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at siya ay napaluhod sa lupa. Ang mga anino sa paligid ay tila mas lumalapit, mas nanlalamig. Nakita niya ang kanyang ina na pilit na tumatayo. Sinusubukang lumapit sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Kiko. Ang kanyang ina ay sumigaw. Isang sigaw ng galit at kawalan ng kapangyarihan. "Huwag niyo siyang sasaktan," sigaw ng ina ni Mira. Ngunit si Lani ay tumawa lamang, isang nakakakilabot na tawa na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Siya ang aming handog, Maria. Ang iyong pagsuko ang magpapatibay sa kanya." Nang makita ang kanyang ina na pinipigilan, at si Bea na tila nawawalan na ng pagkatao, at si Johnny na patay na, napagtanto ni Mira na wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pagtakas ay imposible. Ang paglaban ay tila walang saysay. Ang kanyang lakas ay nawala. Hindi na kaya," bulong ni Mira. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlandi, na parang sa isang taong malapit ng sumuko. "Pagod na ako." Ang kanyang ina ay sumigaw. "Mira, wag!" Ngunit huli na. Ang mga salita ni Mira ay tila nagbukas ng isang lagusan para sa kadiliman. Ang mga aswang ay nagsimulang maglapitan.
Ang kanilang mga pulang mata ay nakatutok kay Mira na parang gutom na mga lobo. Si Lani ay ngumisi. Itinataas ang anting-anting na itim. Ang pagpili mo ay nagpapatibay sa amin, sabi ni Lani. Ang iyong pagsuko ang magbibigay sa amin ng walang hanggang kapangyarihan. Naramdaman ni Mira ang malamig na paghawak sa kanyang balikat. Ang mga kamay na iyon ay hindi pangkaraniwan. Sila ay malamig, tuyo o po, at tila walang buhay. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim, at ang huli niyang narinig ay ang pagtawa ni Lani at ang mahinang pagbulong ni Bea na tila nagiging isa na sa mga nilalang na iyon. Sa sandaling iyon, si Mira ay nawalan ng lahat, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas at ang kanyang sariling pagkatao ay tila nasa bingit ng pagkawala. Ang malamig ay hindi lamang isang bayan na puno ng mga aswang. Ito ay isang bitag, isang patibong kung saan ang pinakamalalim na bangungot ay nagiging isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagdala sa kanya ng kaligtasan, kundi sa bingit ng pagkalipol. Ang kadiliman na bumalot kay Mira ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang kadiliman na nanggagaling sa kawalan ng pag-asa, sa pagkawala ng lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ang pagkapailalim niya sa mga kamay ng mga aswang, ang pagkakita sa kanyang ina na hindi na makalaban, at ang pagkilala na si Johnny ay tuluyan nang nawala. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa bingit ng tuluyang pagsuko. Ang kanyang pagod, ang kanyang takot, ang kanyang galit ay nagsama-sama sa isang mapait na cocktail na tila nagwawasak sa kanyang kalooban. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkapailalim, isang maliit na tinig ang bumulong. Hindi ito ang tinig ng kanyang ina, o ni Bea, o kahit ni Johnny. Ito ay isang tinig na tila nanggagaling sa kanyang sariling pagkatao. Isang tinig na nagsasabing, hindi pa tapos. Biglang isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang sakit ng pagkapilipit ng kanyang mga kalamnan, kundi isang sakit na parang binubuksan ang isang selyadong pintuan sa kanyang pagkatao. Ang pulang kislap sa mga mata ng mga aswang ay tila nagpapalala sa sakit na ito, na para bang tinutokso ang isang bagay na natutulog sa loob niya. Naramdaman niyang may bumubulwak sa kanyang dibdib. Isang init na hindi galing sa takot, kundi sa isang uri ng enerhiya na matagal nang nakakulong. Ang kanyang paghinga ay nagbago, naging mas malalim, mas malakas. Ang kanyang paningin, kahit sa kadiliman, ay tila mas tumalas. Ang mga tunog ng paligid, ang mga ungol ng mga aswang, ang pagaspas ng mga pakpak ni Lani na lumilipad sa itaas, ang mahinang ungol ni Bea. Lahat ay naging mas malinaw, mas detalyado. Sa kanyang paglaban sa sakit na ito, napagtanto niya ang isang bagay, ang kanyang dugo. Ang dugo ng mga Reyes. Ang dugo na tila nagtataglay ng kapangyarihan na lumalaban sa mga aswang. Ngunit hindi lamang iyon. Ang dugo na ito ay tila may sariling pagkatao. Isang primal na instinct na hindi kailanman naranasan ni Mira. Hindi pa ako tapos, sigaw ni Mira. Ang kanyang tinig ay hindi na ang dati niyang tinig. Ito ay mas malalim, mas malakas, at may kakaibang tono na nagpatigil sa paggalaw ng mga aswang sa paligid niya. Ang mga pulang mata ng mga ito ay napalitan ng pagtataka at pagkatapos takot. Nagulat si Lani.
na noon ay naghahanda na upang isagawa ang ritual gamit ang itim na anting-anting. Huminto ito sa ere. Ang mga pakpak nito ay bahagyang bumagsak. Ano ang nangyayari? Unggol nito, ang kanyang pulang mga mata ay nakatuon kay Mira. Naramdaman ni Mira ang pagdaloy ng lakas. Ito ay hindi ang lakas ng galit lamang, kundi isang pagtanggap sa kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging tao at ang kanyang pagiging bahagi ng isang bagay na mas sinauna at mas primal. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Tila may mga anino na gumagapang sa kanyang balat. At ang kanyang mga kuko ay tila bahagyang humahaba. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbabago. Hindi na siya ang dating Mira na natatakot at nag-aalinlangan. Siya ay naging isang mandirigma. Ang kanyang pagkapailalim ay naging paghahanda. Ang kapangyarihan na gusto mong kunin, sabi ni Mira kay Lani. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan na hindi pa niya naririnig mula sa sarili. Hindi mo ito makukuha. Hindi ko hahayaan. Mabilis na tumayo si Mira. Ang kanyang paggalaw ay hindi na mabagal at nanginginig. Ito ay mabilis, matalas at puno ng intensyon. Sa isang iglap, siya ay nasa harap na ni Lani, na noon ay nasa ere pa rin. Hindi alam ni Mira kung paano niya ito nagawa, ngunit naramdaman niya ang pagbugso ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Itinulak niya si Lani ng malakas na nagpalipad dito palayo, diretso sa pader ng bahay. Ang tunog ng pagbagsak ay malakas at ang usok ay nagsimulang kumalat mula sa pader. Ang mga aswang na kasama ni Lani ay napaluhod sa takot. Ang kanilang mga pulang mata ay nanlalata. Ang kapangyarihan ni Lani ay tila nakadepende sa kanyang dominasyon. At nang makita nilang hindi na ito ang pinakamalakas, sila ay sumuko na. Ngunit si Kiko, na tila hindi pa rin lubos na nawalan ng pag-asa, ay sumugod kay Mira. Dala ang kanyang patalim. Hindi mo kami matatalo. Sigaw nito. Mabilis na umilag si Mira. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kiko. At sa isang iglap, tila nakakita siya ng mga anino na gumagapang sa katawan ni Kiko. Ang mga anino na tila kontrolado ng isang mas malakas na nilalang. Hindi ikaw ang lumalaban sa akin, sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa dalawang magkaibang tinig. Ang isa ay kanya at ang isa ay mas sinauna at mas malakas. Kundi kung sino man ang nagkokontrol sa iyo. Sa isang mabilis na galaw, nahawakan ni Mira ang braso ni Kiko at sa isang iglap, naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Napaatras si Kiko at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng normal na kulay. Hindi ko na kaya, bulong ni Kiko. Na tila nawawalan ng malay. Naiwan si Mira na nakatayo, humihingal. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng itim na enerhiya. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na sa takot, kundi sa lakas na dumadaloy sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang ina, na nakaluhod sa sahig, umiiyak. Mira, anak, sabi ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pagtataka. Ngunit bago pa man sila makapag-usap, isang malakas na ungol ang narinig mula sa pader kung saan bumagsak si Lani. Ang itim na usok ay nagsimulang magtipon at sa gitna nito, ang anyo ni Lani ay muling nabuo. Mas malakas, mas madilim kaysa kanina. Ang itim na anting-anting sa kanyang leeg ay tila mas kumikinang.
Akala mo ba tapos na? Sabi ni Lani. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa maraming bibig. Hindi mo pa natatalo ang tunay na kapangyarihan. Ang muling paglitaw ni Lani na tila mas malakas at mas puno ng puot kaysa kanina ay nagdulot ng panginginig sa buong silid. Ang pag-asa na nagsimulang mamuo sa puso ni Mira ay tila naglalaho muli. Napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang ina ay nakaluhod pa rin, umiiyak, habang si Kiko ay tila nawalan na ng malay. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na kulay. Si Mang Rito ay hindi pa rin gumagalaw. Hindi mo magagawa yan, Lani. Sigaw ni Mira. Sinusubukang ibalik ang lakas na naramdaman niya kanina. Ngunit ang enerhiya na iyon ay tila humihina na. Na parang ang kanyang pagtanggap sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao ay pansamantala lamang. Bakit hindi, Mira Reyes? Sabi ni Lani. Habang lumilipad palapit kay Mira, ang kanyang mga pakpak ay malakas na humahampas sa hangin. Ang iyong ina ang nagbigay daan sa akin. Ang kanyang pagpili na isuko ang iyong dugo ang siyang nagpalakas sa akin. Napatingin si Mira sa kanyang ina na ngayon ay tumayo at humarang sa pagitan niya at ni Lani. Maria, hindi mo kailangang gawin to, sigaw ni Mira. Ngunit ang ina ni Mira ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Ang kasunduan ay kailangang matupad, anak. Hindi ko na kaya pang itago pa. Kailangan nating tapusin ito. Sa sandaling iyon, habang si Lani ay papalapit kay Mira, isang maliit na bagay ang lumipad mula sa gilid at tumama sa mukha ni Lani. Ito ay isang maliit na bote na yari sa putik. Nang mabasag ito, isang malakas na usok ang bumalot kay Lani na nagdulot sa kanya ng matinding pag-ubo at pag-atras. Ano to? Sigaw ni Lani habang pinupunasan ang kanyang mukha. Tumingin si Mira sa direksyon kung saan nagmula ang bote. Nakita niya si Bea na dati nakahandusay at tila malapit ng sumuko. Ngayon ay nakatayo kahit na mahina pa. Hawak ang isang maliit na bag na puno ng mga kakaibang bagay. Hindi ka makakalapit sa kanya, sigaw ni Bea. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Bea! Sigaw ni Mira, puno ng pagtataka at pag-asa. Ibinigay sa akin yan ni Mang Rito bago siya umatake, sabi ni Bea habang tumuturo kay Mang Rito na nakahandusay pa rin. Sabi niya, ito ay para sa mga gumagamit ng itim na mahika. Ang usok nito ay makapagpapahina sa kanila. Ang usok mula sa bote ay tila nagdulot ng matinding epekto kay Lani. Ang kanyang pulang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang mga pakpak ay tila bumibigat. Nahihirapan siyang lumipad. Hindi mo ako mapipigilan, hamak na mortal. Ungol ni Lani habang pilit na lumalaban sa epekto ng usok. Hindi ako hamak na mortal, sigaw ni Bea habang kumuha ng isa pang maliit na bote mula sa kanyang bag. Ako ay isang manunulat at alam ko kung paano gumawa ng kuwento na kasing lakas ng anumang mahika. Sa isang iglap, ibinato ni Bea ang pangalawang bote na tumama naman kay Lani. Ito ay bumagsak at naglabas ng mas makapal na usok na tila may mas malakas na epekto. Si Lani ay napasigaw sa sakit at ang kanyang anyo ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkawala ng lakas. Mira! Sigaw ni Bea. Tulungan mo ako!
Naintindihan ni Mira ang ibig sabihin ni Bea. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng pagsuko, ngunit si Bea, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay nagpakita ng hindi inaasahang tapang. Ito ang pagkakataon nila. Mabilis na tumayo si Mira. Ang kanyang determinasyon ay bumalik. Lumapit siya kay Lani na ngayon ay nahihirapan ng lumipad dahil sa usok. Sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang ang primal na lakas, kundi ang lakas ng pagmamahal at determinasyon na protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. "Lani, tapos na ang laro mo," sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Mira ang itim na anting-anting sa leeg ni Lani. Sa paghawak niya rito, naramdaman niya ang pagdaloy ng madilim na enerhiya. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang sarili niyang lakas upang labanan ito. Ang kanyang mga mata ay nagliyab muli. Hindi na lamang pula, kundi may halong asul na enerhiya. Ang itim na anting-anting ay nagsimulang mag-crack at ang mga basag ay kumalat sa buong ibabaw nito. Si Lani ay sumigaw. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba ng anyo na parang nawawala ang kanyang kapangyarihan. Hindi ito maaari," ungol ni Lani. Sa wakas, sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya, ang itim na anting-anting ay nawasak at si Lani ay napasigaw sa matinding sakit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho na parang abo na tinatangay ng hangin. Ang kanyang mga pakpak ay bumagsak at ang kanyang pulang mga mata ay nawala, napalitan ng kawalan. Nang mawala si Lani, ang mga aswang na kasama nito ay tila nawalan din ng lakas. Ang kanilang mga pulang mata ay bumalik sa normal at sila ay bumagsak sa lupa na parang mga ordinaryong tao na napagod lamang. Si Kiko ay bumangon, nakatingin sa kanyang mga kamay na parang hindi makapaniwala. Ang ina ni Mira ay lumapit sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Mira ang tunay na pagod at pagsisisi sa mukha ng kanyang ina. "Mira, ginawa mo," sabi ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at lungkot, ngunit ang tagumpay ay tila hindi kumpleto. Habang nakatayo si Mira, humihingal. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang pagkawala ni Johnny, ang pagkasakit ni Bea, ang pagdurusa ni Mang Rito, at ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang tagumpay ay may kasamang malaking halaga. Nang tumingin siya kay Bea, nakita niyang nakangiti ito kahit na mahina. Ang bag nito ay puno pa rin ng mga kakaibang bote, mga gamot at mga pampasabog. Ang manunulat na si Bea ay naging isang mandirigma, gamit ang kanyang kaalaman at tapang upang makatulong sa laban. Ang pagkawala ni Lani ay nag-iwan ng kakaibang katahimikan sa hangin. Ang dating naglalagablab na galit ay napalitan ng isang mabigat na pagod. Ang mga aswang na dati puno ng puot ay ngayon ay nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga mata ay walang kislap na parang mga ordinaryong tao na napagod lamang matapos ang isang mahabang paglalakbay. Si Kiko ay bumangon, nakatingin sa kanyang mga kamay na tila hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang malaking halaga. Habang nakatayo si Mira, humihingal, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang pagkamatay ni Johnny, ang pagiging malapit na panganib ni Bea, ang pagkasugat ni Mang Rito.
at ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang panggagapang na mga anino sa kanyang balat, ang pulang kislap na paminsan-minsan ay sumisilay sa kanyang mga mata. Ang kapangyarihang ito na biglang dumaloy sa kanya ay tila may sariling kahilingan. Isang uri ng uhaw na hindi niya lubos maintindihan. "Mira, anak," ang tinig ng kanyang ina ay nanginginig habang lumalapit ito sa kanya. Ang dating pulang kislap sa mga mata nito ay nawala na, napalitan ng malalim na pagsisisi at pagod. Ang kanyang anyo ay tila mas matanda, mas marupok. Lumapit si Mira sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita niya ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang ina. Hindi ang takot sa mga aswang, kundi ang takot sa kanyang sariling ginawa at sa kapangyarihan na tila nagising sa kanilang angkan. "Nay," sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay tila bumabalik sa dati nitong anyo, mas mahina, mas makatao. "Tapos na ba?" Ngumiti ang kanyang ina, isang mapait na ngiti. "Oo, anak. Sa ngayon, tapos na. Ngunit ang presyo, ito ang pinakamahirap." Sa sandaling iyon, isang matalim na sakit ang biglang tumusok sa likod ng ina ni Mira. Napatumba ito at bago pa man makatayo si Mira, nakita niya si Lani. Hindi na ito ang manananggal na natalo ni Mira. Ito ay isang figura na tila gawa sa purong kadiliman. Isang anyo na mas malaki, mas malakas at puno ng kapangyarihan na hindi pa nila naranasan. Ang dating itim na anting-anting ay tila naging bahagi na ng kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang dalawang pulang bituin sa gitna ng kawalan. "Akala niyo ba tapos na?" Ungol ni Lani. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa libu-libong tinig. "Nalimutan niyo ang tunay na kasunduan. Ang pagwasak sa anting-anting ay nagpalaya lamang sa tunay na kapangyarihan." Napagtanto ni Mira ang kanyang pagkakamali. Ang pagwasak sa anting-anting ay hindi nagwakas sa kasamaan, kundi nagpalaya nito. Ang kanyang ina, kahit na may kapangyarihan, ay hindi sapat upang labanan ang tunay na anyo ng kasamaan na ito. "Hindi," sigaw ni Mira. At pilit na sinubukan niyang gamitin muli ang lakas na naramdaman niya kanina. Ngunit ang lakas na iyon ay tila nawala na parang isang panaginip na naglaho sa pagdating ng umaga. Ang kanyang katawan ay tila pagod na pagod at ang kanyang isipan ay nalilito. Nang makita ni Lani ang pag-aalinlangan ni Mira, ito ay tumawa. "Ang iyong lakas ay pansamantala lamang, anak ng Reyes. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa dugo. At ang dugo na iyon ay kailangang magbayad." Sa isang iglap, itinaas ni Lani ang kanyang kamay. At isang itim na enerhiya ang lumabas dito na tumama sa ina ni Mira. Napasigaw ang kanyang ina at ang kanyang katawan ay tila naging parang abo na unti-unting naglalaho sa hangin. "Nay!" sigaw ni Mira habang sinusubukang tumakbo patungo sa kanyang ina. Ngunit pinigilan siya ni Kiko na tila napilitan lamang. "Mira, tumakbo ka na," bulong ng kanyang ina. Bago siya tuluyang naglaho, ang pagkawala ng kanyang ina ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Mira. Ang lahat ng kanyang pinaglaban, lahat ng kanyang naramdaman ay tila nawalan ng saysay. Ang kanyang pagtanggap sa kanyang madilim na bahagi ay tila napunta sa wala. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Ito si Bea. Kahit na mahina pa, nakatayo ito roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon.
Hindi pa tayo tapos, Mira, sabi ni Bea. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit matatag. Kailangan nating lumaban. Tumingin si Mira kay Bea at nakita niya ang lakas sa mga mata nito. Si Bea, ang manunulat na mahilig sa mga kwento, ay naging bahagi ng kwentong ito. Isang mandirigma na hindi sumusuko. Tumingin din si Mira kay Mang Rito na ngayon ay dahan-dahang bumabangon kahit nasugatan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kutsilyong nagliliyab. Mayroon pa tayong pag-asa, sabi ni Mang Rito. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Ang dugo ng Reyes ay hindi nawawala. Ito ay nagbabago lamang. Kailangan mong tanggapin ang buong pagkatao mo, Mira. Ang liwanag at ang dilim. Naramdaman ni Mira ang pagdaloy ng enerhiya muli sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang primal na lakas na naramdaman niya kanina. Ito ay isang bagay na mas malakas, mas kontrolado. Isang lakas na nagmumula sa pagtanggap sa lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging tao, ang kanyang koneksyon sa aswang, at ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang mga mahal niya sa buhay. Ang kanyang mga mata ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang pula, kundi may halong asul na enerhiya. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang mga anino sa kanyang balat ay tila mas nagiging malinaw. Hindi na siya ang dating Mira, ngunit hindi rin siya isang ganap na aswang. Siya ay isang bagay na bago, isang bagay na nagbabago. "Lani," sabi ni Mira. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas at determinasyon. "Tapos na ang iyong laro." Sa isang iglap, si Mira ay sumugod kay Lani. Ang kanilang laban ay naging isang nakakabinging sayaw ng liwanag at dilim. Ang mga pakpak ni Lani ay humahampas sa hangin, habang si Mira ay gumagamit ng bilis at lakas na hindi pa niya nararanasan dati. Ang kutsilyo ni Mang Rito ay tila nagbibigay ng karagdagang lakas kay Mira, na pinapatamaan ang mga mahihinang bahagi ni Lani. Ang bawat suntok, ang bawat tama, ay nagpapalakas kay Mira, ngunit nagpapahina kay Lani. Ang pagtanggap ni Mira sa kanyang pagkatao, kasama ang tulong ni Bea at Mang Rito, ay ang siyang nagbibigay sa kanya ng tunay na kapangyarihan. Sa huling pag-atake, si Mira ay tumalon. Gamit ang kanyang bagong lakas at itinutok ang kutsilyo ni Mang Rito sa puso ni Lani. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, si Lani ay napasigaw at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Nang mawala si Lani, ang kapangyarihan na bumabalot sa malamig ay unti-unting nawala. Ang mga aswang ay bumagsak sa lupa na parang mga ordinaryong tao na napagod lamang. Si Kiko ay bumangon, nakatingin sa kanyang mga kamay na parang hindi makapaniwala. Si Mira ay napaluhod, humihingal. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang kanyang ina ay nawala. Ang kanyang mga kaibigan ay nagdusa. Ngunit natapos na ang laban. Ang bukang liwayway sa malamig ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng isang malungkot na katotohanan. Ang mga unang sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap ay nagbigay liwanag sa isang bayan na puno ng bakas ng isang madugong labanan. Ang mga pader ng lumang bahay na bato ay may mga basag. Ang lupa ay puno ng mga tuyong dahon na ngayon ay tila nabahiran ng dugo. At ang katahimikan ay hindi na ang nakakabinging katahimikan ng takot, kundi ang tahimik na pagtanggap sa kawalan. Si Mira ay nakaluhod pa rin.
Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay mas malinaw kaysa kailanman. Ang kanyang ina ay nawala. Ang kanyang kaibigang si Johnny ay patay na. Si Bea ay nagpapagaling pa. Ang kanyang braso ay nakabalot sa malinis na bendahe na gawa ni Mang Rito, na siya ring ngayon ay nakaupo, mahina ngunit buhay. Si Kiko at ang iba pang mga dating aswang ay nakatayo sa malayo, nakayuko, na parang mga taong nawalan ng direksyon. Dahan-dahan, tinulungan ni Bea si Mira na tumayo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga mata ni Bea, nakita ni Mira ang pagkilala sa kanilang pinagdaanan. Isang pagkilala na hindi na lamang ng pagkakaibigan kundi ng pagiging mga survivor. "Mira," sabi ni Bea. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng pag-asa. "Kailangan na nating umalis dito." Tumango si Mira. Ang malamig, ang lugar na ito na minsan ay naging tahanan ng kanyang pamilya, ay naging pugad ng kasamaan at trahedya. Wala na siyang dahilan upang manatili pa. Ang kanyang ina ay nawala na at ang mga alaala na lamang ang kanyang dala. Habang naghahanda sila na umalis, ang mga dating aswang kasama si Kiko ay lumapit sa kanila. Hindi na sila ang mga halimaw na may pulang mata. Sila ay mga tao na napilitang sumunod, mga taong nabalot ng kasunduan at mahika. "Patawad," sabi ni Kiko. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Hindi namin alam ang aming ginagawa. Inutusan lamang kami." Tiningnan sila ni Mira at sa kanyang mga mata, hindi na makikita ang galit kundi isang malungkot na pag-unawa. Sana ay makahanap kayo ng kapatawaran," sabi niya. Bago sila lumingon at naglakad papalayo, sumakay sila sa lumang pick-up truck ng kanyang ina. Si Bea ang nagmamaneho habang si Mira ay nakaupo sa tabi, nakatingin sa labas ng bintana. Si Mang Rito ay nasa likod, nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay kamamata ay nakapikit, tila nag-iisip ng malalim. Habang papalayo ang sasakyan sa bayan ng malamig, lalong lumalayo ang mga ulap at ang araw ay mas lumalakas na tumatagos sa mga puno. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagbibigay ng init kay Mira. Ito ay isang malamig na liwanag na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan. Tumingin si Mira sa kanyang mga kamay. Ang mga anino sa kanyang balat ay tila hindi na gaanong kapansin-pansin, ngunit alam niyang naroon pa rin sila. Ang pulang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na rin kasing lakas, ngunit paminsan-minsan ay sumisilay pa rin ito. Isang paalala ng madilim na bahagi ng kanyang pagkatao na nagising. "Mira," sabi ni Bea. Ang kanyang tinig ay mahina. "Okay ka lang ba?" Tumango si Mira. "Oo, Be. Okay lang ako." Ngunit alam niyang hindi siya tuluyang magiging okay. Ang malamig ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging tao ay hindi na lamang simpleng pagiging tao. Ito ay isang komplikadong pagkatao na may dalang liwanag at dilim, na may alam na katotohanan na hindi na niya mabubura. "Ang iyong ina," sabi ni Bea. Tila hindi alam kung paano ipagpapatuloy ang pangungusap. "Nawala siya," sagot ni Mira. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng lungkot. Ngunit ang kanyang sakripisyo, hindi ko ito makakalimutan. Ang kanyang pagmamahal, kahit na may kasamang kasinungalingan, ay nagbigay sa akin ng lakas na lumaban. Si Mang Rito ay bumukas ng kanyang mga mata. "Ang dugo ng Reyes ay hindi kailanman nawawala, Ija. Ito ay nagbabago lamang. Nahanap mo na ang iyong lakas. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan na iyon
ay may kasamang responsibilidad. Naramdaman ni Mira ang bigat ng mga salita ni Mang Rito. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang paglaban niya sa mga aswang ay hindi lamang sa malamig. Ito ay sa loob niya, sa pagtanggap sa kanyang buong pagkatao, sa liwanag at dilim binibtiminim. Habang papalayo ang sasakyan, ang bayan ng malamig ay unti-unting nawawala sa kanilang paningin na parang isang bangungot na naglalaho. Ngunit ang mga alaala, ang mga peklat at ang mga aral na natutunan ay mananatili. Sa huling sandali, habang ang sasakyan ay papalayo na sa kakahuyan, ang kamera ay nag-zoom in sa isang maliit na bahagi ng kagubatan na hindi na nakikita ng mga tao. Sa gitna ng kadiliman, isang pares ng mga pulang mata ang kumislap, isang mabilis na kislap bago ito maglaho. Ang isang mahinang ungol ang narinig na tila bumubulong sa hangin. Ang laro ay hindi pa tapos, babalik kami. Ang malamig ay tahimik na muli, ngunit ang mga anino ay naghihintay lamang.